Hello, good evening everyone. Ayun. Good evening everyone. Kita na ba? Hello? Kita na ba ang screen at ang pagmumukha ko? Kanina nag-live ako, tapos may nag-comment, ang dilim. Nung chinek ko, wala palang mukha. Wala ding screen. Ngayon, kamusta? Ngayon, kamusta? Kita na ba? Hindi pa ata nagre-reflect sa akin. Kita na ba? Hello, good evening everyone. Hello, good evening everyone. I hope the screen is already clear and visible. Sana pati pagmumukha ko kita na din. Ayun, pa-comment naman po dyan kung okay po ba. Alright. Ayun, thank you so much. Visible na. Good evening. Good evening po sa inyong lahat. Naghapunan na ba kayo? Nagsipaghapunan na ba kayo? Medyo loading sa end ko. Kaya hindi naman po ako maka-access. Ayun po, naka-access na po kayo kasi andito po kayo ngayon. Ma'am Letty, good evening po. Good evening everyone. Madilim pa rin ba? Sorry, i-mute ko pala dapat kasi nag-feedback. Kaya pala dumadagdag pa sa loading. Hindi pa nga eh. Ayun. Pwede na po kayo maghapunan habang po nakikinig sa ating lesson po ngayong gabi. Ayun. Kamusta naman po kayo? Malapit na po yung July. malapit na po yung July. I hope yung mga laman po ng Google Classroom ay ayun, good evening po. Malapit na po yung July. I hope po yung mga laman ng ating Google Classroom ay patapos na. O sana naman kahit nabubuklat paminsan-minsan. Yung mga mockboards nyo, nako. Yung mga mockboards nyo baka hindi pa nasasagutan ha. Mahangin lang po. O yung mga taga Mindanao pala, mag-iingat kayo diyan ha. Parang sunod-sunod yung lindol, tsaka yung mga aftershocks. Ayun, pressure cooker tuloy. Ayun, pressure cooker talaga kasi ang tagal-tagal na yan diyan. Hindi nyo binubuklat. Ayun nga, sabi 'di ba, yung common mistake ng mga nagre-review. Ano nga, nag-iipon ng maraming reviewer tapos hindi naman binabasa. Tsaka po sa mga kasamahan po natin dyan ng mga nagpapalaot, ayun, ingat po kayo, medyo mabagyo po yung panahon ngayon. Right? Sige. Guilty! Ayun. Bato-bato sa langit, yung matamaan, mag-review. Yes, ayun. Anyway, sige. Alam nyo naman, hindi pa naman talaga start ng sessions natin. Pero, we're just trying to maximize our time kung meron lang naman akong free time. At sa mga merong free time din, you are very, very welcome na pumasok. Para naman
pagkat dating ng July, medyo, ano nga yun, medyo na warm up na. Ayun, shout out daw kay Rexon. Hello Rexon, good evening. Ayun, award sa nag-iipon ng review materials, pero hindi naman binabasa. Alright, so saan na nga ba tayo? And so, alam niyo naman, hindi pa naman talaga hindi pa naman officially nag-start yung ating review sessions dahil yung schedule natin ay sa first Sunday of July pa. Pero we're just trying to maximize our time kasi may free time naman ako, and kung free time nyo, you are free. Syempre, you are free, no? To attend our review and makinig. Kahit medyo mabilis lang to ngayon, pero at least pagkatating po ng ating mga sessions, na-warm up na. Alam ko kasi kahit binibigay yung advance yung review materials, yung iba dyan, hindi talaga binubuklak. Award kayo. Ayun, walang laot, walang crudo, tapos sa bagat pa. Naku, kailan kaya bababa yung crudo, Andito kaya ngayon si kagasolina natin. Kalayag din natin, ayun Shout out po, ma'am. Hello sa mga taga Rojas Capiz, Sir Jason, especially kay Sir Jason Bourbon. Ayun. Sige, tag nyo at i-share sa mga friends nyo na enroll dito sa group para baka free din sila, para maka-attend sila at makasabay ngayon sa sessions natin. Although this would be recorded, pwede po ninyo itong mabalikan if in case may hindi po kayo na-gets ngayon, na nakalimutan yung itanong. So, pwede nyo po siyang mabalik-balikan for review and mastery. Pero iba rin po kasi kapag andito po kayo live, so, mas masaya po yung discussions natin. Alright. Kailan po, ma'am? Di ko masyadong narinig. Ayun, first Sunday of July po, or July 5. Start na po talaga ng ating sessions. Alas 6 po ng gabi hanggang alas 8. Alright? Sige. Kumusta na ba? Sino na dito yung tapos na sa lahat ng mock boards? Tapos nyo na ba yung mga mock boards? Nako, baka hindi pa ha? May messages sa GC? Teka, wait lang. Ayun, sige, meron pa palang mga enrolled dito, na matagal ng mga enrolled, wala pa rin dito sa private group hanggang ngayon. Sige, saglit lang po. Papahawak ko na lang po sa admin yung pag-admit po dito sa private group. Kapag po kasi ako pa, hindi ko na po siya maaasikas. So, ayun, set D na lang po. Hindi nakausad yung Macboard, set D pa rin. Sige. Saglit lang ha. Guys, sino pala dito? Baka meron pa ditong hindi pa nakasali sa Google Classroom or sa GC. Please ha, mag-join kayo. Dapat meron talaga kayong group chat. Itong private group page natin. Tsaka yung Google Classroom. Yung pinakamahalaga doon. Ayun, lahat yun mahalaga. Walang mas mahalaga doon. Lahat yun mahalaga. Dapat talaga nandun kayo. Yung iba, October pa nag-enroll. Ngayon lang naka-join sa Google Classroom. Hay nako. Sige. Ayun, katulad ngayon, meron pang mga requesting. Sige, sa mga nagsasabing hindi maka-join, please request po kayo ng
mag-request kayo to join. Tsaka yung mga admin questions, sagutan nyo. Kasi pag hindi nyo yun sinasagutan, okay lang pag makita ko siya agad. Eh, pag hindi ko makita agad, si Meta talaga, si FB, automatic nagde-decline yun siya. Kaya minsan, yun yung reason ba't nagsasabi kayo na nag-request na kayo, hindi kayo na-approve. Ayun, kasi may admin questions, hindi nyo po siya sinasagutan. Kaya to, makakahabol pa ako in PPTI. Trust. Ayun, tapusin nyo po yung mock boards, guys, ha? Pati yung quiz. Tapos, ito pala, a little bit of encouragement lang before we start this session. Wow, as if naman hindi pa nag-start, no? Before we start on the Q&A session, I mean. Alam ko, yung iba, matataas yung score sa mock boards and sa quizzes. And alam ko din yung iba, medyo average lang, or yung iba, hindi makaabot sa goal nila na score. So, that is just okay, ano. So, mataas man o mababa yung score mo sa quizzes and sa mock boards, it doesn't matter. Kasi, wala naman na tayo sa school. So, kahit mo 100 mo yan lahat, walang mag-a-award sa'yo dito ng cum laude. Kaya nga sinasabi ko din, check your own, pero be honest with yourself. Kasi wala naman ditong grades. Walang grades dito sa pag-review natin. It's a matter of ano yung natutunan mo kada matapos mo yung isang set ng quiz. Ano yung natutunan mo kada matapos mo yung isang set ng mock boards. Possible kasi na tama ka, pero natsambahan mo lang na nakatama ka. Hindi mo talaga alam yung reason bakit yun yung answer. Or possible, tama ka dahil alam mo yung question, alam mo yung answer, pero hindi mo naman alam yung ibang choices. 'Di ba? Or possible din, mali ka, pero naiintindihan mo naman kung bakit mali ka. So, yun yung pinakamahalaga talaga. Tama ka man o mali, dapat i-goal nyo, bawat set, may bago kayong natututunan. Yung mga unfamiliar words, unfamiliar concepts, unfamiliar terms, ayun, i-search nyo. Search nyo siya para additional knowledge. Diyan pa kasi kayo mas natututo kapag kayong curious kayo, hindi nyo matanggap, mali talaga parang mali talaga tong question na to. Kaya i-search nyo, ano ba yung ibig sabihin ng ganito, ano ba yung ibig sabihin ng ganyan. Yes, the purpose is for us to see alin ang alam natin or hindi. Isa pa yun. Ayun, kaya maganda talaga na a-assess din natin yung self natin. Not for us na para maging overconfident, and also not for us para ma-discourage at sabihin sa sarili na hindi na tayo papasa, but in order for us to learn. Diba? Sige. Sana ba tayo? Okay, so bawat session, ulit-ulitin ko talaga sa inyo to. Hello, RFP! Charot. Ayun, ngayon ko na ng future. I-claim na natin ngayon pa lang yan. RFP yan. Kasi papasa kayo this 2026. Magiging RFP this 2026. This 2026, ito yung matatanggap nyo. Ayun, nakikita nyo ba sa screen? Nakikita nyo ba sa screen kung ano yung matatanggap nyo this 2026? Ayun, so kung nakikita nyo, paki-comment nga your name, RFP. Yun. Kung secret ka lang na nagre-review, o ayaw mo magpasabi, ayaw mo magkwento sa iba na nagre-review ka. Low-key ka lang. Ayun. Low-key ka lang. Pwede code name lang, tapos RFP. Alam nyo, wala namang tama o maling way sa kung anong dapat gawin sa pagre-review nyo. I mean, merong tamang way sa pagre-review. I mean, yun bang kung sasabihin mo ba sa iba o hindi? It all depends on you. And it all depends on
how you feel about the people around you. Kung feeling mo, yung mga tao sa paligid mo, tutulungan ka mag-pray at iso-support ka, then go, sabihin mo sa kanila. Pero kung feel mo, yung mga kapitbahay mo, charot, yung mga tao sa paligid mo ay mga marites na nag-aantay lang kung kailan ka magkakamali at kailan ka babagsak, ay nako, mas mabuti pang hindi na lang nila alam. Kasi, depende din talaga every journey is different, but our destination is the same. Magiging RFP this 2026, magiging lisensyado this 2026, magtatap this 2026. Ayun. Alam nyo, last year, may mga naging students ako na maingay, maingay, madaldal, kung may low-key, sila siguro yung high-key. Meron din namang nakadami account. Ayun. Pero may maingay, pero both may maingay, tsaka may dami account na parehong nag-top. Kaya every journey is different, but we have one destination. And that is, ayun, magtatap this 2026, magpapasa this 2026. Ayun, ulit-ulitin ko na naman i-goal nyo talaga lahat mag-top notcher. Kasi ngayon, allowed na yung repeaters na mag-top. Kaya lahat kayo may chance to be one of the top notchers. Yun. So, bakit nga ba ini-encourage ko na mag-goal kayo na mag-top? Para yung effort natin, pang-top, di ba? Libre na nga lang mangarap, hindi mo patataasan. O siya, sige. Now, again and again, may mga nag-PPM pa rin po kung saan makaka-avail. Makaka-avail talaga. O hindi po binibenta yung TOS ha, libre po yung TOS. Ayun, nagko-comment sila ng mga names nila. Ayun, claim po natin yan. I am rooting and praying for you all. Sige. Ayun, so marami pa rin po nagtatanong about the TOS. Baka may mga friends and classmates kayo hindi enrolled dito sa Layag. Tapos nagtatanong kung magkano bilhin nyo ng TOS. Sabihin nyo po, hindi po binibili ang TOS ha. Libre po ang TOS. Okay? Libre po yung TOS. Sa mga naghahanap po, saan makikita yung TOS? So, meron po sa Google, meron po sa Dean nyo sa school, meron din po tayong uploaded sa Google Classroom para hindi po kayo mahirapan na maghanap. So, dadaan po kayo dito, pag open nyo ng Google Classroom, click nyo po yung Classworks, tapos scroll down kayo sa pinakailalim, under po, pre-RFP Essentials. Andun po yung TOS po natin. Right? Sige. Okay lang yung mga sobrang ingay. Maganda nga yung mga maingay. Nagdadagdag sa saya at ligaya. Excuse me. Sige, so kung may mga nagtatanong ng mga kaklase nyo na hindi enrolled dito, kung saan makakakuha ng TOS, bigyan nyo, ha? Bigyan nyo ng TOS. Libre naman yan binigay sa atin lahat ng PRC. Tsaka binigay din yan sa mga dean, sa mga school nyo. Ayun. Sige, so let's now go to our first question. So last session natin, we entitled our session, two big facts. So, facts about our Philippine waters. So, today naman, this is about mind your own business. So, kung manotice nyo, yung government natin ngayon is encouraging us, especially young professionals, na not to focus on employment alone. So, hindi po BFAR yung finish line nating lahat. And that is okay. No? So, marami dito nagtatrabaho na nga sa BFAR kahit hindi pa
RFP, that is because para sa kanila talaga yun. And nakitaan sila ng potential ng office na yun kung bakit sila yung nakuha. And kung tumagal sila doon, that is because maganda yung performance nila doon. Ayun. Hindi ka naman siguro tatagal, no, kung hindi ka nakitaan na okay yung performance mo doon. So, hindi tayong lahat government ang end goal or ang end destination, and that is okay. Kaya isa din sa mga ginagawa ngayon ng ating board is to also incorporate questions that helps us think like an entrepreneur or like a businessman. Ayun, so may nagsabi dito, yung video mo sa YouTube, ma'am, pinapanood ko palagi sa TV namin. Ay nako, nung bata ako, pangarap ko lumabas sa TV para matawag akong artista. Ayun, salamat Jonathan, tinupad mo yung pangarap ko. Sige. Alright, so itong question number 1 muna tayo, medyo warm up before we go to other questions. Sige, review lang related dun sa mga na-discuss natin sa facts about the Philippine waters. Ilang islands mayroon ang Philippines sa kasalukuyan? Huwag nyo kung sasagutin ng high tide or low tide, ha? Magiging kukurunahan ko talaga kayo. Sige. Walang sasagot ng high tide or low tide. Ilang islands mayroon ang Philippines sa kasalukuyan? Is it letter A, 7,107? Letter B, 7,108? Letter C, 7,614? Or letter D, 7,641. Sige. So, dati, nung elementary tayo, yung palaging tinuturo sa atin is letter A, no? 7,107 islands. Tapos, sabi pa nga ni Charlene ba yun? On high tide, it is 7,107. And on low tide, it is 7,108. Oh. Pero dati pa po yun. Ayun. Dati pa po yung answer po na ganyan. Ngayon po, we now have letter D, 7,641 islands. Ayun na po yung nakalista ngayon sa official government documents natin. So, wag po tayong malilito ha, 7,641 na po ngayon. Alright, so let us proceed to the next question. Okay, number 2. Okay, which species is not commercially known for caviar production? Is it letter A, sturgeon, letter B, milkfish, letter C, herring, or letter D, striped bass? Sige. Ano daw ang hindi commercially known for caviar production? Sige, baka pwede po kapag ka nagko-comment po tayo ng answer, lagyan po natin ng number para hindi po tayo magkalituhan, ano. Or pwede din po ilagay po natin yung word ng answer. Ayun, kasi baka answer nyo pa pala yun sa number 1. Tapos, dito nyo na nilalagay sa number 2. Ayun na. So, thank you sa mga sumusunod sa instructions.
Sige, may nag-answer na? A, B. Sige, how about the others? Letter A, sturgeon. Letter B, milkfish, herring, or striped bass. So, ano ba yung tinatanong? So, ano daw yung hindi? Okay? Sa board exam ha, beware tayo sa mga words na not. I-encircle po natin yon, i-underline or i-box. Bahala kayo kung gusto nyo heart, pwede naman, no, flower. Basta you do something na para hindi nyo makaligtaan yung word na mga not, except, ano pa ba, most, best. Sige. So, ano daw yung hindi commercially known for caviar production? Sige, ano po ba itong caviar production? Sige, ano po ba itong caviar production? Any idea? Caviar production. Sige, may idea po ba kayo kung ano po itong caviar production po na tinatawag? So, when we say caviar production po, this is a sort of luxury delicacy na gamit po yung roe ng fish. Ayun, salt-cured roe or eggs of the fish. Ayun, sabi ni Ma'am JL, we eat that here in the States, char. Ayun. So, correct po. That is a delicacy from the roe. R-O-E ha. R-O-E. R-O-E. Or the, yes, correct. Sometimes it's premature eggs of the fish. Sige. So, actually, yung ginagamit talaga commonly sa caviar production is sturgeon. Ano? Sige, ito yung ginagamit. Ha, ito yung ginagamit. Si sturgeon talaga yung ginagamit for caviar production. Pero, yung question kasi is yung not. So, alin daw yung hindi commercially known? So, although, na ang ginagamit talaga for caviar production is roe or eggs ni sturgeon, pwede din po tayong gumamit ng other species of fish. Pero, need natin pumili ng isa na not. Sige, and that leads us to the answer na milkfish. So, bakit? Sige, so bakit? Lumabas daw sa post-test nila. Hala, saang post-test yan? Sige, so yung answer po natin dito is milkfish. Sige, so bakit kaya? Right? So let us discuss. Ito, sabi dito, caviar is known worldwide, as we've mentioned earlier, as a refined luxury delicacy, and that is often derived from the roe of sturgeon species. Sabi natin, si sturgeon talaga yung ginagamit for caviar production. But we may also use other species. Pero yung nut talaga, yung pipiliin natin sa nut, is si milkfish. So why? Bakit hindi pwede si milkfish? Sige. Okay, so hindi po pwede si milkfish dahil
dysregulated by law. So, specifically here in the Philippines, according to FAO 129, there is a ban on the taking or catching, selling, processing, transporting of sabalo. Sabalo is the term for adult or mature milkfish, no? Mother bangus, ganun. Mother! Yun. Belated Happy Mother's Day and Happy Father's Day kay Sabalo. Alright? Wala talaga akong makitang bihod sa bangus. Correct po yan, Ma'am Darlene, because bihod or fish roe could only be extracted from adult fish. And in the case of bangus, it is not allowed to take, catch, sell, process, or transport the adult the adult na bangus. That is why hindi talaga pwede si milkfish, which makes it the best answer for our question. Alright, number 3. Sige, number 3 na tayo. A farm has access to discarded vegetables and fruits. Which species is most practical based on feed habit? So, is it letter A, giant gourami, letter B, yellowfin tuna, letter C, grouper, letter D, sea cucumber? So, what is your answer? Okay, letter A. Any other answers? Meron bang may sagot na hindi letter A? Sige, so mukhang wala, no? So that is correct. We will very practical in this case si giant gourami. Bakit? Ano daw ba yung situation? Yung isang farm, marami siyang access sa mga discarded or yung mga reject na vegetables and fruits. So, it is very practical na mag-alaga ng giant gourami kasi mapapakinabangan ng giant gourami yung vegetables and the fruits. So, bakit hindi pwede si yellowfin tuna? Because, number 1, hindi naman po inaalagaan or kinukulture si yellowfin tuna. Bakit hindi pwede si grouper? Kasi hindi naman po vegetables and fruits yung kakainin ni grouper. Yung kinakain naman ni grouper ay karne. So, grouper is a carnivorous fish. Bakit hindi din pwede si sea cucumber? So, same answer po. Hindi din po kasi siya makikinabang sa mga vegetables and fruits. Mas makikinabang talaga sa kanilang lahat is si giant gourami. Okay? Sige. So, I hope clear tayo dito sa question na to since lahat naman nakita ko na mga comments ay pare-parehong letter A yung sagot. So, very good. A! Right, number 4. So, a coastal barangay has seawater, strong sunlight, and idle land. Which enterprise fits best? Letter A, solar salt production. Letter B, cold water trout. Letter C, indoor processing. Or letter D, African catfish hatchery. Sige. Number 4 na tayo. Sige, comment your answers. Merong 3 pag-aari ang isang coastal barangay na ito. Meron silang seawater, meron silang sunlight, at meron silang idle land. Pag sinabi po nating idle land, yung
may lupain po sila na hindi naman na po napapakinabangan. That means walang pananim, hindi naman ginagawang basketball court kasi pag basketball court, hindi yun idle land. Basketball court yun. So, ibig sabihin idle land, may lupa po sila na parang hindi naman napapakinabangan or stagnant. Hindi na make use ng tao. So, ano daw yung magandang gawing negosyo kapag ka ito yung meron ka? Okay? Letter number 4 daw is letter A. Ako na lang sana. Sige, so isa-isahin natin. Simula tayo sa letter D. African catfish hatchery. Pwede ba? Viable ba? So, most likely hindi, no? Kung yung main source of water nila is seawater. So, mag-e-effort ka pa para mag-African catfish hatchery. Sige, indoor processing, pwede din naman, pero you would not be able to maximize all of the resources. Kasi sayang yung strong sunlight kung gagawin mo lang din namang indoor. Diba? Cold water trout, medyo malayo. Sige, so the best answer here is letter A talaga, solar salt production. Okay? So, mukhang tama naman po kayong lahat. So, let us discuss na lang the best site for salt making. So, wag niyo talagang wawalain to ha. Napakahalaga po nito. So, it says here, okay, so it says po here, the best site for salt making is first, it must be a coastal area, or ibig sabihin, dapat meron kang seawater, and then, meron kang makukuhang maximum sunlight. Kasi po, para makagawa ng asin, kailangan mo ng tubig dagat, at pangalawa, kailangan mo ng araw. Alright? So, pagpipili tayo ng site that is best for salt making, we must choose a coastal area with the maximum amount of sunlight. And ano nga ba itong mga part or mga areas na merong maximum sunlight? So, sa Philippines, sinasabi dito, the areas in the western part have the most sunlight and the least amount of rainfall. Sino na ba dito yung nakakita ng climate map of the Philippines? Ayun, so hindi ko lang po siya na-attach po dito sa PowerPoint natin. Pero pag titingnan mo kasi, meron tayong 4 na climate type sa Philippines. So, type 1, type 2, type 3, type 4. Nagmamatter po yun, depende po sa dami ng dry season and wet season. So, makikita nyo po doon na yung mga nasa western part of the Philippines, sila din po yung mga lugar na yung climate type po nila is maigsi lang po yung rainy season at mahaba naman yung dry season nila. So, kaya nga kung tatanungin, for example, sige, tatanungin ko nga kayo, ano ba yung top 1 na salt producer in the Philippines? Nawala yung question. Nag-scroll lang po siguro ako kanina. Kaya po nawala. Andito na po ulit siya ngayon. Sige, kung tatanungin kayo, ano nga yung top producer ng asin sa Philippines? Hala, alam nyo ba? Ano yung top producer ng asin sa Philippines? Pangasinan? Isa sa top producer si Pangasinan. Number 2 si Pangasinan. Sino yung number 1? Number 2 si Pangasinan. Sino yung number 1?
Pangasinan kasi asinan. Actually, isang word play din yun, no? Pang-asinan. Sige, so yung number 1 po, si Mindoro. Yung top 1 po, si Mindoro. Mindoro, which could be found in Region 4B or Mimaropa. Tingnan nyo sa mapa kung anong region yung pinaka-west na part. Mimaropa yun. Mimaropa yung nasa pinaka-west na part. Pero, pag wala sa choices si Mindoro, yung isang top producer ng asin, si Pangasinan. Kung titingnan mo din sa mapa, nasa western part din kasi si Pangasinan. Paano pag wala si Mindoro, wala si Mimaropa, wala si Pangasinan, wala si Region 1 sa choices? Basehan nyo na lang sa choices kung sino yung kung sino yung pinaka nasa west. Ayun, may nag-specify Occidental Mindoro. That is correct, no? Occidental Mindoro. Occidental kasi means western part. Oriental means the eastern part. Kaya, kung yung choices, kung Occidental or Oriental, piliin nyo po yung Occidental. Ibig sabihin no, nasa western part yun, kapag ka-Occidental. Naalala ko kasi dati, tinanong din kami ng professor namin. Taga Negros kasi ako. Bakit daw between Negros or Occidental and Negros Oriental, mas diverse daw yung crops na napoproduce ng Occidental? Sabi lang namin, dahil mas malapad po kasi yung lupa. Mali pala nasagot yon. So, the reason pala is because of the climate. Ayun, because of the climate. Yung sa mga western part daw po kasi, mas balanced yung climate kumpara sa mga nasa eastern part na nakaharap sa Pacific Ocean. Alam niyo naman, pag nakaharap sa Pacific Ocean, andun palagi yung mga low pressure area, mga bagyo. Correct. Ayun, correct po. Sana sa board exam may true or false? Meron po. Meron po minsan. Pero, letter A, true. Because, letter B, true. Because, ayun nga lang. May reasoning kung bakit true or false. Ayun, so okay na po ba tayo sa number 4? Sige, punta na po tayo sa number 5. Basta tatandaan nyo lang po ha, yung pinakamahalaga sa paggawa ng asin is number 1, dapat meron kang seawater. Number 2, meron ka dapat sunlight. Paano ka magpili ng best site for salt making? Dapat yung konti lang yung ulan. Saan yun makikita? Sa mga western part. Yung top producer ng asin sa Philippines, Mindoro. To be specific, Occidental Mindoro. Saang region makikita? Sa Region 4B po or Mimaropa. Paano pag wala si Mindoro sa choices? Yung next answer po natin is Pangasinan, na makikita sa Region 1 or sa Ilocos Region. What if wala? Tingnan po natin kung sino po yung nasa pinaka-west na part. Alright? Meron nga, pero sasakit naman ang ulo mo. Correct ka dyan. May true or false sa board exam, pero sasakit talaga yung ulo natin. True or false, pero with reasons. Sige, number 5 po tayo. A fisheries professional wants to venture into the business of freshwater sardines exportation. Where is the best area to source the raw materials? Gusto mo mag-export ng freshwater sardine. Where is the best area to source the raw materials? Is it letter A, Laguna de Bae? Letter B, Zamboanga Peninsula? Letter C, Visayan Sea? Or letter D, Taal Lake? By the way, kakain ako guys ha. Okay lang ba?
Wala naman kayong magagawa. Kain tayo, guys. Sige. Ano ba yung tinatanong? So, yung tinatanong daw, mag-e-export ka. Ng alin? Yung i-export mo daw, freshwater sardines. Sige, isa-isahin po natin yung choices, ha? Sige, letter A, Laguna de Bai. Meron po bang freshwater sardines doon? Wala. Ink! Zamboanga Peninsula. May sardines, pero hindi freshwater. Ha? Hindi freshwater. Ink! Sige, Visayan Sea. May sardines, pero hindi din freshwater. Ink din. So, the correct answer is letter D, Taal Lake. Siguro yung iba sa inyo, yung nakita sardines lang, no? Hindi nakita yung freshwater, no? Kaya ito yung sinasabi na basahin talaga yung question ng paulit-ulit-ulit-ulit. Kasi minsan, yung answer or yung clue kung ano yung tamang sagot, andyan na mismo sa question. Pero, dahil hindi mo binasa, dahil nagmadali kang mag-shade, hala, patay. Alam mo na sana yung sagot, tapos, nagkamali ka pa kasi hindi mo lang binasa yung question. Ngayon, ito, imagine ha, yung score mo. Lumabas yung rating. Lumabas yung result. Wala yung pangalan mo. Tapos lumabas yung rating. Yung rating mo, 74.75. Bawat isang question ay worth 0.25 sa final rating. Ano ibig sabihin nun? Kapag ka 74.75 ka, ay kulang ka ng isang sagot para makapasa. Oh, 'di ba kaloka? Tama. 'Di ba kaloka? Kaya need talaga magbasa. Imagine mo 'yun kung 74.75 ka tapos ito yung question na mismo. Na tama naman sana, alam mo naman sana yung sagot kaso hindi mo binasa ng paulit-ulit. Ay. O siya, sige. Answer po natin dito is Taal Lake kapag ka freshwater sardines po yung pinag-uusapan. Okay, so always remember po natin, the only freshwater sardine in the world is tawilis at meron po siyang scientific name na Sardinella tawilis and it is endemic to Taal Lake. Okay? So, kung magtatanong, ano yung endemic species that could be found in Taal Lake, that is Sardinella tawilis or tawilis. The only freshwater sardine in the world. Ha? Sige, tandaan ha, basahin ng mabuti yung question. Para wag maging boom depression at wag maging aray mo. Kasi guys, tandaan nyo, totoo talaga, masakit talaga yung ganong klaseng rating. Minsan mapapaisip ka, mas okay pa nga yung rating na 70, 60, ganon, kesa sa 74 something. Pero wag yun na pangarapin yung 70, 60, ha? Doon na tayo sa, syempre, doon na tayo sa pang top notcher na rating. Yan yung i-goal natin. Pakak. Sige. Next question. Oh.
A fisheries professional wants to venture into the business of canned sardines exportation. Where is the best area to source the raw materials? Saan nga ba? Correct po. 99 talaga dapat ang goal. Para kahit magkamali kayo, di 98. Pag magkamali ulit, di 97. Ala. Marami pang chances. Naririnig si Lance. This is Lance! Hindi, si Bait pala yun, no? Ligo to Willis. Sige, ano na nga ba yung answer po natin sa number 6? O siya. Ngayon naman, yung tinatanong, canned sardines. So, sardines in general. Hindi specific na freshwater sardines. And, ayun, meron ba sa Laguna, di ba, Inon? Wala. Sa Zamboanga Peninsula, yes, meron. Sa Taal Lake, yes, meron, pero limited lang kasi yung Sardinella Tawilis lang. Sa Cagayan River, meron bang ganon? Wala. Sige, so yung answer po natin is Zamboanga Peninsula. So always remember, the sardines capital of the Philippines and the top producer of sardines in the Philippines, that is Zamboanga Peninsula or Region 9. Amen. Papasa po tayong lahat. Kasi siya lang ang nag-iisang saltwater. Isa pa yun, no? Tingnan nyo din sa choices. O, saltwater si sardines, freshwater lahat ng choices. So, ibig sabihin, hindi na yun yung ibang mga choices, hindi na yun sila yung answer. Dahil mahaba, naku, wag kayong ganun, ha? Hindi lahat ng mahaba ay tama. Lancelot. O siya, sige. Number 7 po tayo. Sige, the most expensive fish in the Philippines, which is also known as the President's fish, is endemic to blank. Laguna de Bai, Lake Buhi, Taal Lake, or Cagayan River. Okay, 7, letter D. Ayun, may nag-a-answer, letter D. Sige, so tama po kayo. The answer is letter D, Cagayan River. Ano ba yung President's fish? Ano po ba to? So, itong President's fish, ito daw po ay tinawag na President's fish dahil paborito po siya ng late President Ferdinand Marcos Sr. Dati daw sa Malacanang, marami daw ref tsaka freezer na punong-puno ng ludong. Kasi yun nga yung paborito po ni late President Marcos. And endemic po yung ludong sa Cagayan River. Sa Laguna de Bai naman, yung endemic species na makikita dito, yung kandule. Sa Lake Buhi naman, andito yung sinarapan or the smallest commercial fish in the world. And then, syempre, Taal Lake, andito si Sardinella tawilis, the only freshwater sardine in the world. Hoy, wag niyo namang gawing late muna si Bongbong, buhay pa yung tao. Si Ludong Digong. Paborito ni Marcos si Digong, ganun ba yun? Alright. So, in line with that, may nag-comment ng FAO 31, no? Series of 1953. Sige. So, actually, that is correct. The President's fish or ludong
Ang dami niyang scientific name na hindi ko ma-pronounce. So, pero minsan lang siya nire-refer to gamit yung scientific name dito sa Philippines Mas more on ludong talaga yung tawag sa kanya. So, it is endemic to the Cagayan River in Region 2. So, tama po yon. Closed season po niya is on October 1 to November 15. And sa lahat po ng mga species na protected ng ating closed season, si ludong lang po yung hindi pelagic species or small pelagic. Right? So, kung matatanungin, anong tipo or anong type of species yung pinoprotektahan ng closed season, yun po yung mga small pelagics. Sino lang po yung hindi small pelagics doon? Si ludong lang po. Right? Sige. Ayun, makikita nyo. Yung sorry na. Ayun, makikita nyo po dito yung mga closed fishing seasons. Actually, na-discuss na natin to last time. Pinakita ko lang. Ito yung mga pinoprotect na mga species. Si round scad, sardines, herring, mackerel, sardines, tapos yung hindi naka-specific yung sa Davao, pero small pelagic species. And then, nag-iisa, naiiba lang dito si ludong. Makikita nyo, parang pare-pareho din sila lahat halos ng date, no? November to February. Ito, November to January. Pero January 31 na din kasi. Kaya parang February na din yun. Ito naman June to August. Pero in general kasi siya na small pelagic species. Sige. Okay. Right? So, number 8. Kapag ka magnenegosyo kayo, tapos gusto nyo magbenta sa Muslim consumers, alright? Or most especially, pag gusto nyo mag-export to Muslim countries, isa sa pinakamahalaga talaga dapat yung halal certification. Ngayon, alin daw dito yung hindi halal concern? Is it letter A, pork derivatives, letter B, alcohol-based ingredients, blood, or mollusk? Yes, correct po. Nasa Philippine Fisheries Profile po yung pinakita ko po a while ago lang. Uploaded din yung Philippine Fisheries Profile sa Google Classroom, ha? Kaya wag nyo akong dahilanan na hindi nyo makita sa Google. In-upload na nga. Charot. In-upload na po natin yun dun sa Google Classroom para hindi na po kayo mahirapang maghanap. Ayun. So, please, i-open nyo din po siya, ha? Pati yung mga roadmaps, ha? Okay. Sige. So, alin daw yung hindi concern gaano ng halal? Actually, lahat naman kasi concern. Lahat naman ng ingredients is of halal concern, no? Susuriin pa rin yan isa-isa. Pero alin dito yung hindi, kumbaga, list of their concerns? So, letter A, pork derivatives, syempre, it is really a big concern dahil haram po yung pork. Si alcohol-based ingredients, that's also a major concern. Blood, very, very major concern. Si mollusk po, hindi gaano, Generally, pero hindi ko sinasabing lahat halal, ha, kasi depende yun sa preparation, o baka malinis nga yung mollusk mo, pero inalay mo kung kani-kanino, hindi na po yun halal. Pero kumbaga, in general, list of their concerns na po yun. So, ito po, yung according sa Philippine National Standards ng halal na Philippine National Standards. So, ito po yung mga concerns po nila or yung mga sources of non-halal materials or non-halal ingredients. So, for terrestrial animals, kasama po dito, number 1, syempre, yung pigs or baboy po.
Tapos aso, hindi din po pwede yon aso. May kumakain ba dito ng aso? Pero if that's part of your culture, I respect that, ha? Hindi pwede yung aso, donkey, cat, bat. Ayun, bats. Bakit bawal yung bats? Ayun. Naalala nyo ba? Kaya nagka-COVID. Elephant, snakes, and similar animals. Carnivorous with claws and fangs such as lions, tigers, bears, and wolves. Mga peste gaya ng rats, insects, centipedes. Ayun, mga birds na ganito na naka-specific dito. Ayun, isa pa yung fed with unclean or filthy feeds, forbidden to be killed such as bees, wasps, hornets. Sick food animals, yung nagkasakit. Ito yung sinasabi ko kanina, yung slaughtered or dedicated to anyone other than Allah. So, for example, di ba, yung sinasacrifice to other gods or goddesses, tapos kakainin mo, so that is non-halal. And then halal animals that is contaminated with pig products or other non-halal substances. Ayun. Then dito na lang tayo mag-focus sa aquatic animals. Ayun. So generally, accepted under halal standards yung mga aquatic animals kagaya ng ating mga fish and mollusk, maliban doon sa mga poisonous and hazardous unless the poison is removed. Fish that died before being caught, lumulutang na sa tubig. Kahit kayo naman siguro, no? Kahit hindi ka Muslim, iisipin mo din, lumulutang na sa tubig, kakatayin mo pa. Pero minsan, pinutrito, ganun. Ayun, tapos, those that are caught through illegal methods such as dynamite fishing, cyanide fishing, or electrofishing. Sige, then ito yung mga alcoholic drinks, prohibited drugs, and flowing blood. Pero yung pinaka-main talaga kadalasan na pinaka-concern is tatlo. Baboy, dugo, tsaka alcohol. Sige, number 9 po tayo. Number 9. Dog lover pero depende sa luto. Ay nako, mga pasaway. Number 9. Which fish is commonly associated worldwide with surimi production? Is it letter A, Alaska pollock, letter B, milkfish, letter C, native mudfish, or letter D, yellowfin tuna? Sige, ano sagot nyo dito? Number 9, surimi production. Sige, so sa surimi production, so ano nga ba itong surimi? So yung surimi, ayan yung kapag nagkakasala ka, surimi. Hindi, yung surimi, yun yung minced fish paste. So that is a Japanese term. So yung kadalasang ginagamit sa minced fish paste is fish meat na puti. So dapat white po yun na fish meat. Para high quality. Alaska ba dahil masarap yung gatas? Milkfish. Okay, sige. So, in general, no, worldwide, ang pinaka-associated talaga when it comes to surimi production is itong si Alaska pollock. Maliban kay Alaska pollock, go lang, manood lang para makapag-take notes. Ayun, so maliban kay Alaska pollock, yung isa pa sa mga common is si threadfin bream, tsaka si whiting.
So, si milkfish, bakit hindi si milkfish? Sige, kahit na puti naman yung yung flesh ni milkfish, bakit hindi siya pwede? So, siguro, one of the reasons, ang dami niya kasing tinik, ang hirap niya pa i-process. Ba't hindi native mudfish? Syempre native lang to. Worldwide yung tinatanong, di ba? Yellowfin tuna, for some reason, ayun din, hindi siya ganun ka-white yung meat niya compared to the Alaska pollock. And then another reason is, mahal po kasi si yellowfin tuna para gawin lang nating surimi. Saan naman madalas ginagamit yung mga tuna? Sa sashimi naman po. Sashimi or cold cuts na mga isda. Tsaka sa sushi. Ayun. Sige, proceed po tayo sa number 10. Okay? So, the best crab na gagamitin for crab roe production. Ano daw po ba dapat? Narrow pointed abdomen? Wide rounded abdomen? Walang abdomen? Or may maliit na katawan? Ayun, may nag-comment for number 9. Nasa Espeo Hermes daw po kasi. Ayun, kaya basahin nyo din yung Espeo Hermes. Uploaded din sa Google Classroom. Huwag yung sabihin wala kayong copy. Nako. Sige, punta tayo sa number 10. Ayun, may nag-answer B, A. Sige. How about the others? Guys, kakain ako ha. Wala naman kayong magagawa. Charot. Nanginginig na ako. Ayun. Para saan ba natin gagamitin? 'Di ba for roe production? Sinabi na po natin kanina, kapag sinabi pong roe, ano nga po 'yun? Mga eggs po, or bihod. May nag-mention kanina ng word na bihod. Alam niyo ba yung bihod? Basta yung eggs po ng isda. Ayun, tsaka syempre, ano daw yung pwedeng kuhana ng roe? Hindi, syempre, we are talking about the gender of the crab. So, para may kukunin po tayong bihod or roe, dapat po female. Ay, nako, hindi ako makasulat. Okay? So, dapat po babae or female po yung crab na gagamitin natin. So, ano ba yung female na crab? O, diba? Ano ba yung female na crab? Patusok ba yung nakalagay sa abdomen niya o palapad? So, dapat po palapad, letter B. Sige, kasi itong letter A po, lalaki po siya. Lalaki po ako. Okay? Masarap po kumain pag nanginginig na. Ayun. So, correct po ayun, no? Letter B po, dapat wide and rounded para po malaman natin na babae po yun. Yun po yung may roe. Si lalaki naman po, yun naman po yung may pointed or narrow. Sige. So, sabi dito, sa pagpili ng crab na gagamitin for crab roe production, meron lang tayong 3 criteria. So, una, dapat yung crab po ay matured. Pangalawa, dapat po babae, syempre. Kaya nga pinapili tayo, pointed ba or rounded? O, edi syempre round, kasi yon yung babae. And then, dapat yung species is commonly cultured. So, kapag hindi po yun nakukulture, bawal po dakpin yung mga buried crabs, ha? Again, the word is buried. Pag sinabi po nating buried, ibig sabihin po nun juntes. Ayun po yung may roe. So, yung buried crabs po from the wild, bawal po silang hulihin. Kaya, yung pwede lang gamitin for crab roe production ay yung mga species na commonly cultured, kagaya po ng alimango. Kaya pala women is
always right. Ayun, may nagtanong about baklang alimango, no? Wide na rounded, pero may pa-pointed siya sa dulo. Familiar ba kayo doon? Mayroong tinatawag na baklang alimango. So, actually, yun din yung prefer ng iba kasi maaligi siya or may fats. And then at the same time, kasi 'di ba kapag babae maraming fats. So yun yung gusto nila sa mga baklang alimango. And then at the same time, yung lalaki naman kasi malaman or maraming meat. So yung bakla marami siyang meat and at the same time marami din siyang fats. So, yung question, can they produce raw? So, pwede po, pero hindi pa kasi yun quality dahil hindi din yun ma-fertilize yung napoproduce po nila na hindi yung napoproduce nila na eggs. Because yung mga baklang alimango kasi hindi naman talaga sila bakla. Anong tawag doon? Hindi pa sila mature. Hindi pa sila mature, parang dalaginding pa lang sila. Masarap kumain pag namimigay. Baka normal pag... Ayun, sige. Ayun, so, mga ano pa po sila, mga premature. Hindi premature na baby ha, kumbaga mga daliginding pa, hindi pa sila talaga nagdalaga, kaya tinatawag na bakla. Hindi pa fully developed or hindi pa sila sexually mature. Kaya pala mabenta ako. Late maturing, ayun, ganun siya. Sige, number 11 tayo. Ayun, oyster and crab shells are useful as soil conditioner because they contain what? Letter A, calcium carbonate. Letter B, sodium nitrate. Letter C, sodium chloride. Or letter D, carrageenan. Sige, ano daw yung gagamitin natin na waste? Ano daw yung, by the way, this is under waste utilization, ha? Ano yung gagamitin natin? Oyster and crab shells. Tapos, sige, isa-isahin natin yung choices. Ano ba yung letter A? Ano ba itong calcium carbonate? Sige nga, ano ba yung calcium carbonate? Ayun, may nag-elimination method na. X na daw kasi si carrageenan kasi sa seaweeds naman daw po kasi yon. Ayun. So, tama po yun, no? Si carrageenan, si letter D po, sa seaweeds po siya. X po natin to. Ano naman ba si sodium chloride? Alam nyo ba kung ano si sodium chloride? Si sodium chloride naman po, ito po yung asin or table salt po natin, yung mga pinangtitimpla po natin sa mga luto natin. So, hindi po siya soil conditioner. Asin po itong si sodium chloride. Ano naman si sodium nitrate? So, it's still a salt. It's still a salt. Ginagamit naman siya, pwede siya pang curing. At the same time, ginagamit din ng iba sa agriculture as part ng fertilizer. Pero hindi po siya sourced from oyster and crab shells. So, X din po itong si sodium nitrate.
Si calcium carbonate naman po, ito naman po yung lime. Ito po yung main component po ng lime na ginagamit po as a soil conditioner para ma-neutralize po yung acid na nasa soil. So, ginagamit po siya both in aquaculture and in agriculture. So, and mayaman po yung oyster and crab shells sa nutrients. Dito po sa calcium carbonate. Ayun, lime or apog, correct po. Sige, number 12 tayo. Pag-usapan naman natin ang live mussels. Kasi according to Philippine National Standards, dapat itong mga mussels, mga oysters, ay niluluto po sila na buhay. So, paano natin malalaman na buhay sila? Letter A, tapping, live shells close, sasara. Tapping, letter B, tapping, live shells remain open. Letter C, tapping. Tapos, live shells sing. Wow, grabe, live shells sing. Sana all. Or letter D, breaking the shell. Buksan mo yung shell para makita mo kung live ba sa loob o patay na. Sige, what is your answer? Is it letter A, letter B, letter C, or letter D? So, tanggalin na po natin itong breaking the shell, no? Kasi kunyari, kung bibili ka sa market, tapos i-break mo yung shell, ay nako, i-break mo na rin yung wallet mo, kasi ibibenta talaga yan ng tindera sa'yo. Kita ng paninda ng iba, bubuksan-buksan mo. Babayaran mo ba? Sige, X natin itong letter C, halata namang eme-eme lang. Ba't naman kakanta? Ano yan, Barbie? Sige, so we are left with letter A and letter B. Siyempre, yung answer po natin dito is letter A. Kapag kabuhay pa po, sasarado po yan sila. Kasi kapag patay na, edi wala na po silang reaction. Kahit ano pa pong tap yung gawin natin, hindi na po talaga yan sasarado pag nakabuka ka na or nakanganga na yung shell nila. So, kapag kabuhay, pagka ginanon mo, yung naka-open na maliit na gano'n, sasarado siya. Okay, number 13. Sige. Right, so which shellfish handling step reduces sand and contaminants before processing? Is it letter A, depuration, letter B, glazing, letter C, retorting, or letter D, adulteration? What is your answer? Number 13. Okay, so which shellfish handling step reduces sand and contaminants before processing? Depuration, glazing, retorting, or adulteration? Alright, sige. Para-pareho naman kayo ng mga answer. Correct po. The answer is letter A, depuration, or in our native language, we call it ginapaluan. I don't know what do you call that in Tagalog. Sige. But this process is done, dapat yung ginagamit is flowing salt water. Hindi pwedeng
ano tawag dito, hindi pwedeng fresh water ha, especially if we are depurating shellfish that are from marine and brackish water environment. So, bakit? Ano ba mangyayari kapag nilubog mo yan sila sa fresh water? Eh di syempre, mamamatay po sila. So, wag po kayong magpapadala ha, baka may question. Saan? Ayun, parang pinapasuka, ano? Baka kasi may tanong, anong tubig ang gagamitin to depurate? Hala, ang ganda ng clean potable water. O baka yun yung isagot nyo ha? Hindi! Clean seawater po dapat, okay? Seawater po ang gagamitin when we depurate. Hindi po dapat, hindi po pwede yung potable water. Mamamatay po, maawa kayo. And once namatay na po yung oysters or mussels po natin, hindi na po up to the Philippine National Standards na i-process pa natin sila or iluto. Sige, how about letter B? Ano naman itong glazing na tinatawag? Ano naman itong glazing? So, yung glazing naman po, ito naman yung way na kunyari frozen yung fish, dinidip po siya sa cold water or giniglaze po siya sa cold water to avoid po freezer burn. Okay? To avoid freezer burn. Yung retorting naman, this is a process naman sa thermal processing or sa canning. So, ito po yung process na pinapadaan na po sa init. That is retorting. That is also the heart of canning. So, pag wala pong retorting, hindi po magiging commercially sterile po yung ating products. What do we mean when we say commercially sterile? Ibig sabihin po na kapag i-display natin sa grocery store, i-display natin sa tindahan ni Aling Puring, on normal storage conditions or in room temperature, hindi na po magmumultiply yung mga bacteria. Namatay na po yung mga bacteria, hindi na po sila babalik at hindi na sila magkakaroon ng activity po doon. Right? So, si glazing, ito po ay sa freezing, no? To avoid freezer burn. Si retorting naman, ito naman ay sa canning. Right? Thank you. Same sa seaweeds, kapag kahuhugasan sa fresh water, madaling masira at madaling mabaho. Correct po. Dapat clean seawater lang. Ano naman yung adulteration? Adulteration naman, kapag nag-a-add tayo ng adulterants sa pagkain na pinaprocess natin. For example, nagbebenta ka ng isda. O, kahapon mo pa nakuha yung isda. Pero feeling mo kasi, hindi mo siya mapapaubos na ibenta sa araw na yon. Kaya mag-i-spray ka ng formalin. Para kahit na ilang araw yung makalipas, fresh pa din yung itsura. O di kaya, ano pa? Eto pa. Nag-fillet ka ng, ano ba? Sis, let's say nag-fillet ka ng grouper or lapu-lapu or inid. O, di ba? Tapos, nag-fillet ka din ng tilapia. Tapos pinaghalo mo. Tapos nilabel mo lahat, premium grouper. Wow! Pero tilapia pala yung iba. That is also a kind of adulteration. So, you add certain things that are not listed naman in the official list of ingredients. Ayun. Good question, no? Is it a good mitigation strategy na mag-depurate yung mga shellfish natin na exposed sa red tide? So, actually, yung mga shellfish na exposed sa red tide, hindi talaga sila ina-advise na harvestin kahit na i-depurate pa natin sila. So, wag po nating gagawin yun ha. Yung maganda pong gawin talaga doon
is kapag ka po nag-declare po yung BFAR ng red tide is wag po talaga munang mag-harvest, okay? Wag po muna talagang mag-harvest not until they declared na safe na para mag-harvest. Kasi, yung nakiklean lang po ng, ano yun? Yung nalilinis lang po kasi ng depuration is yung mga sand and yung mga particles na nandyan. And then, pati po syempre, yung mga kinakain po nila regularly para po nalalabas-pasok po nila sa, nalalabas na papasok. Kasi po, di ba, filter feeder po sila. So, para po nalalabas po nila yung mga nakain po nila na ganon. So, that is just, yun lang po yung nagagawa ng depuration. Pero, yung red tide po kasi, that is a toxin na pwede pong ikamatay po nating mga tao. Kaya, so ang depuration, hindi niya matatanggal ang heavy metals. Hindi po natatanggal ng depuration ang heavy metals. Ito pa. Alin po ba mas preferable? Espio Hermes or Calmorin? Tapos may sumagot. For me, si Hermes, since siya ang nauna, then may na-revise and inad lang si Calmorin. Totoo po yun. Professors, even our professors and other mentors, they always prefer Espio Hermes as reference. May isa pa ngang nagsabi na what if daw magkaiba yung sinasabi kay Hermes tsaka kay Calmorin. Yung paniniwalaan daw yung sinabi ni Hermes. Pero, check nyo din yung BFAR roadmaps tsaka Philippine National Standards. Di bale, mag-upload pa pala ako ng Philippine National Standards. Ayun yung kulang sa classroom natin. Kung may conflict between Hermes, Calmorin, tsaka Philippine National Standards tayo. Maganda pa rin naman, pero maganda pa rin kasi nababasa natin yung books. Andun kasi yung step-by-step na discussion ng mga processes, tsaka ng mga recipes. Wala naman yun sa Philippine National Standards. Kasi sa Philippine National Standards, more on ano yung pwede, ano yung hindi pwede. Pero yung as in step by step na ganito gagawin mo, wala na, hindi naman siya thoroughly discussed kasi. Hindi po natatanggal yung mga cadmium, lead, and mercury. Hindi po. Kaya nga po maraming mga LGU ang nag-i-sponsor ng, ano ba tawag dito? Nag-i-sponsor ng thesis or nagpapa-research kung okay pa ba yung heavy metal levels ng mga shellfish sa kanilang locality. Kasi if in case kasi na hindi na yon safe for human consumption, they have no choice but patigilin muna yung ganong klaseng kabuhayan, tsaka bigyan muna ng alternative livelihood yung mga tao. PNS ka talaga mag-base pag sa mga kung ano yung safe tsaka ano yung hindi safe. Pero iba kasi yung discussion ng step by step kung ano gagawin mo para magawa mo yung ganitong recipe. Andun kasi sa mga books, sa PNS kasi hindi siya gaanong discussed yung ganun. More on ano yung safe, ano yung hindi safe, ano yung i-approve nila sa hindi nila i-approve. Ayun. Actually, share ko na lang din, no. Yung thesis din namin nung college is on heavy metals ng nylon shell. Ano nga ba tawag yun? Ano nga ba common name niya sa English? Basta Papia undulata yung scientific name. So, that was sponsored by the LGU. Kasi, yun yung pangunahing kabuhayan ng mga tao sa city nila. Coastal city kasi siya. Yun yung pangunahing kabuhayan nila sa city nila. So, pina-check nila kung okay pa yung heavy metals na contamination ng mga nylon shell nila.
kabutihang good news naman, lumabas naman sa thesis namin, within safe levels naman ng human consumption. Medyo matagal-tagal pa yun bago hindi maging okay. Usually, yung mga LGU nagkakandak ng ganyang study within 5 years, I think. And that is okay naman. Hindi naman ganun kabilis makontaminate ng heavy metals. Ayun, sige. Punta tayo sa number 14. Sige, which laboratory test is commonly used as an indicator of fish freshness deterioration? Is it letter A, TVBN analysis, letter B, organoleptic testing, sensory evaluation, or quality control and assurance? Sige. What is your answer? Letter A. May ibang answer pa ba maliban sa letter A? Letter A. Aba! Very good sila ha. So, correct po answer po dito is letter A po, TVBN analysis. So, yung minimeasure po kasi dito, yung level po ng, yung mga levels po ng nitrogen, na kapag ka po lumagpas na po siya dun sa safe levels, then that means po, hindi na po maganda yung quality po ng fish. Yung keyword po natin dito ay laboratory test. Ano naman po yung organoleptic testing? So, for fish freshness din po to. Pero using our organs, kasi nga organoleptic. Andito ito yung testing na clear eyes, ganon, clear eyes, red gills, ano pa nga yun, sweet seaweed-like smell, yung mga ganon. Ano naman yung sensory evaluation? Sensory evaluation is another word lang din po for organoleptic testing. Organoleptic, using our organs, sensory evaluation, using our senses. Ano naman yung quality control and assurance? Sige, QC and QA po yun. So, wala po siyang kinalaman sa fish freshness deterioration. Usually, ginagamit po yung QC and QA po sa mga processing plants and even po sa mga warehouses po natin. Right? Number 15 po tayo. Ayun, spoiled shrimp is commonly recognized by natural sea odor, ammoniacal odor, firm shell, or translucent shell. Sige, number 15 na po tayo. Di ba na-mention natin kanina yung nitrogen levels yung nitrogen levels yung mini-measure sa TVBN? So, nitrogen din po kasi yung atin pong ammonia. And ito po yung lumalabas po sa kapag spoiled po yung shrimp or spoiled po yung mga fish, one way to describe the foul odor is it is called an ammoniacal odor or amoy ammonia na. Ayun. So, that means it is no longer fresh or it is no longer good for consumption. Yung natural sea odor, ito po yung normal lang po na syempre malansa naman po talaga yung fish and yung mga seafoods. Si firm shell tsaka si translucent shell po sa shrimp is just normal. Okay? Kapag sinabi po nating firm shell, yung hindi po hindi po natatanggal yung shell niya or hindi po basta po, firm po siya or strong. And translucent po, ayun din po, yung normal po na appearance ng shell po ng shrimp. Na parang nakikita mo yung flesh niya sa loob.
Number 16. Sige, which seaweed is used for agar production? Sige, which seaweed is used for agar production? Is it letter A, Gracilaria, letter B, Sargassum, letter C, Eucheuma, or letter D, Caulerpa? Sige, paki-comment po ng ating answer for number 16. Ayun. Sige, medyo delayed po siguro sa iba, no? Nag-share po sila ng kanilang thoughts for number 15. Yeah, okay lang po yan. Just feel free to share. Okay, number 16 po natin. Lagyan po natin ng ng number. Baka po kasi magkalituhan tayo. Number 15 pa pala yung sinasagutan nyo. Okay, correct po. For agar production, that is Gracilaria po yung ating main source. Sige. Si Sargassum, ano naman yung ine-extract natin kay Sargassum? Sige, yung ine-extract naman po natin kay Sargassum ay alginates. Tapos, siya po yung kadalasang ginagamit for fertilizer. Sige. Ano lang din pala, trivia lang din, baka tanungin kasi, ano yung seaweeds na marami sa Pilipinas pero hindi kinukulture? Yung answer po doon, Sargassum. Bakit nga ba siya hindi kinukulture? Hindi po kasi siya high value. Ayun, kita nyo naman, di ba, ginagamit siya pang fertilizer, hindi siya ginagamit pang human consumption. So, alginates naman po yung kinukuha sa kanya. Si Eucheuma naman po, yung kinukuha naman kadalasan kay Eucheuma, or yung ini-extract is Carrageenan. Okay? And letter D naman, Caulerpa, or this is RC grapes or lato. Ito naman ay kadalasang ginagamit for human consumption or nilalagay sa ating mga salad. Okay? Sige. Number 17. Okay? Number 17, a coastal entrepreneur expects a product's price to rise because production becomes difficult during rainy months. Which commodity is most likely being described? Sige, andito na naman po tayo sa most likely. Sige. Okay, so may nagtatanong. Sige, Carrageenan po is often derived from Eucheuma or Capaphycus, and agar naman po from Gracilaria, and also from Gelidium. Sige, correct po. Yung pinaka-direct answer dito is salt. Pero tatanungin, apektado ba ng rain yung bangos? Yes. O, ano ba nangyayari kapag ka umuulan? Tapos, bangus yung alaga mo. Siyempre, marami po, pwedeng dahil malamig, wala silang masyadong gana kumain. O. Pero yung bangus mo, andyan pa rin naman. Oyster. O, apektado ba yung oyster mo kapag ka umuulan? Yes, hindi masyadong nabibili. Kasi matabang. O, yun yung isip ng tao, hindi ako bibili ng oyster, matabang. O. Ayun, lalo kapag ka sobrang lakas, no? Minsan, hindi lang tumatakas, napupunta sa kabilang pond. Sige, tilapia. O, ganun din, no? Katulad sa bangus. Pwede din tumakas or pumunta sa ibang kabilang pond kapag sobra-sobra yung pag-ulan na bumabaha-baha na. Pero yung pinaka-affected po talaga dito is salt. Kasi nga, sabi natin, ang pinakamahalaga in salt making is we have seawater and we have sunlight. Ngayon kapag umulan, tinanggal na po natin yung isang ingredient.
or yung isang mahalagang part ng salt making, which is sunlight. Pero ngayon, may mga modern technology na hindi na sila, kahit walang sunlight, nakakagawa sila ng asin. Pero yun nga, pwedeng mag-rise yung presyo because mas mapapamahal yung production. Sige, number 18 po tayo. Sige, a farmer wants to minimize feed cost by utilizing slaughterhouse byproducts. Which cultured species is most compatible with this strategy? Kanina, discarded vegetables and fruits. Ngayon naman, meron namang slaughterhouse na malapit. So, ano naman yung magandang alagaan kapag may access ka for slaughterhouse byproducts? Ano ba yung mga slaughterhouse byproducts? Sige, slaughterhouse byproducts ay yung mga cutting nila na hindi na nabebenta sa market, mga lamang loob, mga bad order, mga malapit na mag-expire, ganon. So, syempre, yung pinakamakikinabang po doon is ito pong si catfish. Why? Because catfish po is carnivorous. Si bangus, hindi, no? Tititigan ka lang di bangus niyan. Anin ko yan. O, si rabbit fish naman, hindi din po. Kasi herbivorous din po si rabbit fish. Kaya nga ni rabbit fish, ano ba kinakain ng rabbit? O, di ba yung kinakain ng rabbit ay damo po at saka carrots? O, ba't mo pa kakainin ng internal organs? Charot. And then, seaweeds, syempre po, hindi naman po kumakain si seaweeds. Pwede ba makinabang si seaweeds galing sa slaughterhouse byproducts? Pwede, pero hindi directly. Kailangan mo pa i-process na gawin mong fertilizer. Hindi. Pero, answer po talaga natin, si catfish po talaga. Sige, number 19. A grow-out operation frequently experiences losses because larger fish prey upon smaller individuals. When we say prey, kinakain po nila. Diba may predator tapos may prey. O, yung mga larger fish nagiging predator, tapos yung smaller na mga fish nagiging prey sila or nagiging pagkain lang sila ng malaking fish. So, which management intervention is the most appropriate? Is it letter A, aeration? Aeration, saan natin to ginagamit ang aeration? Syempre, kapag po mababa na yung dissolved oxygen, or nakikita po natin na gasping yung fish. Si liming naman, ginagamit po natin si liming kapag masyadong mababa ang pH or masyadong acidic. Okay? In order to neutralize the acid. Sige, grading naman, grading or another term for grading is sizing. Okay, sizing. Isa-separate mo yung maliit sa malaki. So, dapat pare-pareho sila ng size sa bawat pond. Why? Siyempre, isa na po doon para hindi po kainin ng malaki yung maliit. Especially sa mga carnivorous fish. Question, kapag ka-herbivorous ba yung fish, okay lang na hindi mag-grading? Tingin nyo. Kapag ka ba, for example, bangus, okay lang na hindi mag-grading?
X na itong si harvesting. Sige, kung yung tanong kung okay lang naman. Pero, ideal ba? Hindi. Kasi, correct po, may mga shooters at hindi magiging uniform yung harvest. Yung mga malalaki, ibubuli nila yung mga maliliit. Gaganyan-ganyanin, pak, wag ka dito. Tapos yung kakainin ng mga maliliit, yung mga tira-tira na lang ng mga malalaki. Ayun. Dapat grading pa lang pa rin, baka bagsak sila, So, yung tatanungin mo, kung herbivorous ba yung fish, okay lang na hindi mag-grading? Okay lang naman. No, okay lang naman kung yung tinatanong kung okay lang naman. Kaya lang, ideal ba? Hindi. Okay, hindi siya ideal, hindi siya recommended. Dapat grading pa rin para maiwasan natin yung competition. Correct, yung mga maliliit na di-deprive sa pagkain. Oy, bakit ko ba in-explain yung okay tsaka yung recommended? Minsan po kasi sa board exam, may mga words po na tolerate tsaka may word din na optimal. For example, natotolerate ba ng isda yung ganitong sitwasyon? Oo, natotolerate. Ibig sabihin nun, mabubuhay. Ang tanong, optimal ba? Lalaki ba sila? Maganda ba magiging kalusugan nila? So, hindi. So, kaya ko ine-explain yung concept ng kung okay ba, tsaka kung recommended. Okay? Sige, so hindi po lahat ng okay ay yun yung magandang gawin. Kaya important po sampling. Correct. Kung applicable sa culture, because there are also some culture systems na hindi din applicable na mag-rating. For example, especially sa traditional farming, iisa lang naman yung pond mo, bubuhos ka ng similya ng bangus, for example, wala ka namang paglilipatan, kahit gustuhin mo pa mag-grading, wala ka namang paglilipatan, sabihin mo mag-net ka. Kapag ka nag-net ka, lalong lumiit yung lugar na gagalawan nila. So, depende din, There are times that it is not applicable. That's why I said, okay lang naman. Kaya nga lang, hindi siya yung ideal. Okay? Sige, last number tayo. Wow, last number na. Magbuni. Okay. A community has access to inexpensive fish and an abundant supply of salt. Which enterprise would most likely generate additional value? Hatchery, bagoong, cold chain, or surimi production? Maraming murang fish, tapos maraming asin. Nung magandang gawin dito, mag-isip na kayo ng mga negosyo. Ayun, may nag-answer. Si Lyra, letter B. Ginamos, sabi ni Burger. Ayun. So, pwede ba mag-hatchery? Pwede naman, pero hindi kasi niya nasasagot yung question. Hindi niya napapakinabangan yung mga materials na binigay sa question. Cold chain ay mas recommended sa mga mas mahal na isda. Diba? Surimi production naman sa mga white flesh. Pero hindi mo na gagamit kasi dito yung salt. Hindi mo na ma-maximize yung availability ng salt. So, the best answer is letter B, bagoong or fermented products, kasi we could use both the inexpensive fish, which is abundant in the area, and at the same time the supply of salt. Sige, may nagtanong, ano nga po yung surimi? Yung surimi po ay minced fish paste.
Okay, minced fish paste po yung surimi. Giniling po na isda na ginawa pong paste, ginawang fish paste. Yung kadalasang ginagamit sa surimi ay yung mga isda na white yung kanilang flesh. Sige, don't worry kasi sa review sessions natin, may lecturer kayo na magdi-discuss nung step by step paano ginagawa yung mga na-mention natin dito na mga processes. Okay, sige. Sige, and before we'll call it a night, well, before we will call it a night, good night. Sige, dapat ito yung baon-baunin nyo. Okay, kaya nyo yan. Okay, sige, so before we will call this a night, ayun, huling ano na lang, comment. Ayun. Sige, maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo ngayong gabi. Charot. Sa lahat po ng mga nakinig, nag-participate, and nag-share ng kanilang mga thoughts, questions, and insights. So, napakaliking tulong po ng mga tanong nyo, ng mga sinishare nyo po ng mga insights para po may matutunan din po yung iba nating mga kaklase dito. Ayun, thank you so much. Have a good night. And kumain na kayo? Kain na tayo. Hindi ko natapos yung kain ko. Sige, bye-bye. Panoorin nyo to ng paulit-ulit kung gusto nyo. Ayun, pag boring kayo. Charot. Sige, good night everyone. Thank you so much. This is the night. Good night and fly high butterfly. Sige, maraming salamat po. Good night. Ba't naging Charmaine na yung kadagatan? Good night. Ayos. Your wish is my command. May quiz agad bukas. Good night, everyone.